masyado na raw maraming kalaban. Kaya parang hindi na siya, sabi niya, in his own words, sabi niya, hindi sa dinidiscourage kita, pero sa nakikita niya nga raw na nangyayari, baka raw mahirapan na ako na ipursu yung ganong trabaho. Yun, long time no video. Ang haba ng bakasyon ko sa hindi paggawa ng video, no? Wala tamad Hindi, marami tayong ginawa itong weekend. Galing kami sa binyag ng anak ng aking tropa ko pa, siya sa Pilipinas pa lang. Siya yung nagturo sa akin sa supermarket kung paano maging butcher, no? Si Kuya Leo, siya yung kinikwento ko nung ako pa lang, nagsisimula pa lang na mag-vlog, diba? Siya yung kinikwento ko na sa supermarket, tinuruan niya ako kung paano debone, kung paano kalas ng karkas. Ngayon kasi nandito na rin yung family niya, nagtatrabaho siya sa High Life dati, pero ngayon nagpalit na siya ng trabaho. Hininto niya na ang pagiging butcher kasi sa totoo lang masakit sa kamay ang pagiging butcher. Tinanong ako nga, parang meron ng permanenteng pilay. Minsan lang namin mabisita yun Nasa nasa Nipawa. Okay nga yung bahay nila doon, mura pa Tapos nung pagpunta namin doon, yung Nipawa dito sa Manitoba, isa sa parang community halos ng mga Pilipino. Ayaw nyong ma-homesick, doon kayo sa Nipawa tumira. Ang lupit nga yung sa lugar nila. 'Di ba, pagka pumunta ka sa mga Tim Hortons dito sa dito sa amin sa Brandon o kaya sa Winnipeg ganyan. Makikita mo ng mga nagse-serve sa sa Tim Hortons, yung mga mekos-mekos. Doon hindi. Bumili kami ng misis ko ng kape bago kami umuwi. Rinig mo agad pag kasi nag-drive-thru lang kami. Sabi ni Rochelle, yung asawa ko, Pilipino yan. Yun nga, Pilipino nga. Pag silip ko sa sa drive-thru nila, yun, puro Pilipino nga yung mga empleyado. Tapos yung nga pala, yung sinasabi ko na na kasama ko, si Leo, nagpalit na rin ng trabaho. Kasi karamihan dito sa Canada, stepping stone lang yung ginagawa sa mga trades. Yung mga yung mga trabaho na mabibigat. Kasi yun yung kailangan ng Canada. Actually, hanggang ngayon pa rin naman, ganun pa rin yung kalakaran ng Canada kung paano sila kumuha ng mga temporary foreign workers. Yung mga mabibigat na trabaho na ayaw ng mga Canadians sa mga puti, yun yung kinukuha ng mga kumpanya rito sa ibang bansa ng mga trabahador. Tulad nga ng pagbubutcher kasi talaga yan mabigat na trabaho. Ngayon si Leo, na siya, nagpalit na siya ng trabaho, naging healthcare worker na siya. In demand pa rin siya na trabaho dito sa Canada, pero ang kagandahan kasi marami pa ring gustong pumasok sa pagiging healthcare. Ngayon ang tanong ko, kung gusto nyo bang mag-healthcare worker, worth it pa bang mag-aral at mag-apply para maging healthcare worker? Sa akin, sa karamihan dito sa amin, yan yung parang pinapalit sa pagiging butcher. Para sa akin, yung healthcare worker, in demand pa rin. Sa totoo lang, marami pa rin mga nag-a-apply. Kung ang dami pa rin nag-aaral para maging healthcare worker. Kasi dito, kapag nag-aral ka raw ng healthcare worker, makaka-loan ka. Sabi nga nila, meron pang free funding pagka gusto mo ng healthcare worker. Kasi alam nyo naman dito sa Canada, isa sa in-demand na trabaho ang pagiging healthcare worker. Yan yung talagang continuous na naghahanap sa mga hospital, yung mga care, yung tinatrabahuan ni Rochelle, nag-aalaga sa mga matatanda. Yan yung madalas na hinahanap, mga healthcare worker. Kaya lang, ang problema nga, nakikita ko kasi, iniisip ko kasi kung pwede ko bang aralin yan. Kasi actually gusto ko na ring magpalit ng trabaho. Ang daming naman pwedeng pasukan, pero ang pinakamabilis nga, yan nga yung healthcare worker.
Nagtanong-tanong na ako rito sa mga sa mga kasama ko dito na dating nasa Maple Leaf sila. Ngayon, nasa ganyang industry na. Okay naman daw. Majority ng mga mga sagot nila, okay naman daw. Okay sa sahod, hindi mabigat yung trabaho, madali pa rin naman daw makakuha ng trabaho, pero hindi na raw siya yung katulad ng dati na sagad-sagaran kung gusto mo raw mag-overtime. Tapos meron pa akong isang nakausap na siya yung actually na laging sa akin, kausapin mo si kuya ganito, hindi ko na napabanggitin kung sino yung pangalan niya. Kasama ko rin siya dati sa Maple Leaf na halos nauna siyang umalis para maging healthcare worker. Actually, isa pa nga yun sa tumulong sa amin dati na nagtuturo sa Skilled 1. Abangers na lang ako sa aking miss dito at malapit na rin naman mag-uwian. Yung kasama namin dati, isa siya sa naunang sumubok at mag-try ng mag-aral ng pagiging healthcare worker. Tapos, siya yung kilalang kilala rito sa amin na malaki yung sinasahod. E di, syempre, kailangan nating mag-imbestiga bago tayo pumasok sa isang bagay. Kailangan natin siguraduhin kung ano yung magiging future mo dun sa sa bagong endeavor mo. Kasi hindi ka naman pwedeng basta-basta lang sasabak mamaya puro mga hearsay lang na maganda yan, mag-aral ka ng ganyan, maganda yung niyan. Kasi kadalasan ganun yung naririnig mo pagka sinabi mong healthcare worker dito sa sa Canada especially dito sa lugar namin. Yun, pinuntahan ko siya, sabi ko, kuya, puntahan kita diyan, interviewin man lang kita para kung maganda pa rin ang pagiging healthcare worker dito sa lugar natin. Pagpunta ko sa kanya, wala siyang trabaho Pasensya na sa mga explain niyo na lang din sa akin yung mga nasa field ng healthcare worker. Siya kasi parang siya yung parang nasa field siya na kunyari meron lang siyang trabaho sa malayo dito sa lugar namin. Ngayon ida-drive niya. Tapos ilang linggo siya doon mag-i-stay na meron silang tinutuluyan kakatabi ng hospital, tapos doon siya nagtatrabaho. Pero siguro mga 2 weeks uwi rin siya rito sa Brandon para kasi parang iba-iba meron naman yung mga lang nasa hospital lang na healthcare worker sa hospital dito na parang permanente ka doon sa isang lugar lang na yon. Yung iba naman palipat-lipat ng ibang agency. Siya, yung kinikwento ko na yon, pumupunta siya sa ibang lugar dito sa Manitoba para doon. Kaya malaki yung yung sinasahod niya kasi meron siyang mga yung mga per dime, mga ganyan. Syempre meron siyang free gas pagka bumabiyahe siya, mas marami siyang benepisyo na nakukuha kumpara sa mga nandito lang sa mga ospital. Ngayon, tinanong ko siya, sabi ko, okay pa rin ba maging healthcare worker? Sabi niya, oo, okay pa rin naman, sabi niya. Pero sa nakikita kong trajectory ng pagiging healthcare worker, kung sisimulan mo pa lang siya ngayon na mag-aaral ka, parang mahihirapan ka ng humanap ng trabaho kasi baguhan ka, ganyan. Tapos ngayon, sabi niya, nakikita niya kang pag-aaral kasi ng healthcare worker dito 6 months. Sabi niya, napansin mo ba yung mga nag-aaral dito na mga nag-healthcare worker? Diba ang dami-dami na? Mapapansin mo sa isang klase, parang 30 sila na tao, mga ganyan. Ang sinasabi niya lang, masyado ng maraming nag-aaral at pumapasok bilang healthcare worker dito. Nagiging na raw, saturated na yung pagiging healthcare worker. Sabi ko, so hindi na maganda, hindi na ideal na kunyari ipupurso ko siya ngayon. Sabi niya, hindi sa dinidiscourage kita, sabi niya, parang mas mahirap na siya ngayon na kung gusto mo talagang kumita ng pera at gusto mo makakuha kagad ng magandang kung gusto mo kagad makakuha ng trabaho. Kasi yun nga, sa sobrang daming araw nag-aaral. Ang sinample niya diyan, tulad nung mga nagtatrabaho sa company namin, di ba? Nag-aral ng pagiging healthcare worker. Yun, mga kalaban mo yun, mga yun, na mag-a-apply din sa pagiging healthcare worker. Pangalawa, yung mga naging permanent resident na dinala yung mga asawa-asawa nila. Mga asawa nila na dumating galing Pilipinas, yun yung inaral din, magiging healthcare worker din yung mga yon. Rin yun, kalaban mo rin yun. Ngayon,
Isa pa yan sa pathway ng pagiging permanent resident. Ngayon, kalaban mo rin yung mga gustong maging permanent resident na nasa ibang province, pumunta rin dito sa Manitoba, pumunta rin sa Brandon specifically, nag-aaral at papasok din yung mga yan sa sa healthcare worker na trabaho. Sabi niya, isipin mo, ang dami mong kalaban. Ikaw ba sa tingin mo hindi hindi magiging mapupuno yung mga naghahanap ng healthcare worker? Masyado na raw maraming kalaban. Kaya parang hindi na siya, sabi niya, in his own words, sabi niya, hindi sa dinidiscourage kita, pero sa nakikita niya nga raw na nangyayari, baka raw mahirapan na ako na ipursu yung ganong trabaho. Sabi ko sa kanya, pero okay naman ba yung sahuran? Yun ang tanong. Sabi niya, okay naman yung sahod, mas malaki raw ng onte sa trabaho namin ngayon sa pagiging butcher. Pero dati raw mas okay nung after yung pagkatapos ng pandemic or nung time ng pandemic daw. Kasi wala nga raw masyadong pumapasok. Tapos sagaran daw yung overtime, kaya paldo-paldo raw yung mga healthcare workers dito nung time na yon. Pero ngayon daw, hindi na rin daw hindi ka na rin makahanap ng yung kung gusto mong lagari, kukuha ka ng pipick up ka ng mga overtime. Hindi na raw ganun kasi masyado na raw ding maraming mga tao, marami na rin nagtatrabaho ng healthcare worker, kaya hindi na rin masyado naghahanap ng mga overtime yung ang sabi niya, ang hinahanap kung gusto mo mag RN ka, yung registered nurse. Wala nga, ilang taon pa yan para matapos. Pero yun daw yung maraming trabaho ngayon at maraming overtime. Sabi ko, kaya naghahanap pa ako ng ibang pwedeng aralin. Kasi sa totoo lang gusto kong mag-aral para mag-upgrade ng trabaho. Sabi nila, hindi naman daw, wala naman daw sa edad yan, sabi. Yun, yung sinasabi ni, ito, lang to, opinion ko to, saka sa mga, ayon to sa mga nakausap ko na ngayon na healthcare worker dito sa, sa amin. Lang naman to kasi baka mayroong mga nagbabalak or naghahanap ng, gustong maging healthcare workers. Kasi nga, mas magaang na trabaho kumpara sa mga trabaho kunyari sa amin, sa trabaho namin sa pagiging butcher, at medyo mas mataas ng onti yung sahod. Saka ang maganda naman dito, madaling aralin lahat libre naman. Susunod ko na video yung may mga libre naman pala na pwedeng aralin dito sa sa Canada. Akala ko naman, 'di ba, mahal yung yung magi-school ka rito. Meron naman palang mga libreng courses para makapag-upgrade ka ng trabaho mo. Yun lang muna. At abang-abangers lang ako rito para paglabas niya, diretso uwi na kami. Yun lang muna video natin ngayon. Like, share, subscribe, yung mga alam nyo na yun. Sige na, paalam.